Kung kilala nyo si Ryder dito sa GTA San Andreas, isa siya sa mga nang set up kay CJ, Sweet at sa gang nila. Si Big Smoke ang parang pinaka-evil dito dahil siya lang naman yung maraming nakakapagtakang gawain bago ang pagtataksil nilang dalawa ni Ryder. Tinalakay na natin yan dito sa channel natin. Panoorin nyo na lang itong video na ito upang malaman nyo yung mga early signs na betrayal ni Big Smoke. Dito sa video naman na ito, ang focus naman natin ay walang sense na pag-betray ni Ryder. Sa unang part pa lang ng game, kitang-kita na kay Ryder ang pagkamatulungin sa Grove Street. Lahat ng task na ginagawa ni CJ kasama si Ryder ay lahat ay para sa gang nila. Kaya nakakapagtaka ang betrayal niya, 'di ba? Kung i-compare natin kay Big Smoke, kabaliktad ng ginagawa niya. Pumatay si CJ ng mga bagos para sa kanya at pumatay din siya ng mga Russian Mafia. Sa una akalain mo na para sa Grove Street ang ginagawa ni CJ at Big Smoke, pero kung isipin mo ng mabuti, lahat ng mission na ito ay para lamang kay Big Smoke. Hindi lang pala para kay Big Smoke kasi para rin dyan kay Tenpenny kasi yung mga Vagos at Russian Mafia is threat yan sa kanya. May something din kay Ryder na magtataka talaga bakit siya nag-betray. Pagdating sa balas gang tol, si Big Smoke ay hindi masyado nakikipagbarilan sa mga balas lalo na kapag may drive-by sila. Pero pag si Ryder aatake at aatake ito ng walang pagdadalawang isip. Balik kitang-kita naman yan sa mga karamihan ng missions natin like drive-by, cleaning up the hood, drive-thru. Dito pa lang kitang-kita mo ng pagkakaiba ni Big Smoke eh. Pero may mga players pa din naman na may mga hints sa pagtataksil ni Ryder. Isa na dito yung pagpunta ni Tenpenny sa bahay niya, which is similar kay Big Smoke na laging napupunta si Tenpenny. Pero kung i-analyze natin ng mabuti yung mga papunta ni Tenpenny sa bahay ni Big Smoke ay maraming suspiciousness. Pag tinatanong siya ukol dito, yung behavior niya ay nagbabago. Minsan pag sumasagot naman siya, hindi niya sinasagot yung tanong completely. However, yung pagpunta ni Tenpenny sa bahay ni Ryder ay talagang may purpose. Sinabi na lang dito na may titigil na train malapit sa kanila na may mga dalang weapons which is beneficial para sa Grove Street at perfect opportunity para masuplayan na din ng mga baril ang kanilang gang members. Walang something suspicious na nangyari, andun din si CJ nung time na yun. Isa pa na nakakapagtaka na hindi nagbibigay kabuluhan sa pagbetray ni Ryder ay ang attitude nito pagdating kay CJ. Kung i-compare natin siya kay Big Smoke, si Ryder ay laging binubuli si CJ tapos lagi niyang nire-real talk. However, si Big Smoke naman ay masyadong mabait kay CJ na tila ba ingat na ingat siya sa mga actions at sinasabi niya. Hey homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. Kung mapapansin nyo, kay Ryder at Sweet, sila lagi ang nambubuli kay CJ, samantalang si Smoke ay ingat na ingat. Strategy niya siguro ito para hindi makapagbigay ng hints kila CJ ng kanyang planong pagtataksil. Dagdag pa dyan ang pagkawala ni CJ sa Los Santos, si Big Smoke ay hindi man lang naapektuhan. Samantalang si Ryder ay mayroong sama ng loob kay CJ nung umalis siya sa Los Santos. All the guns we need, not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Pero kahit ganun pa man, pinapakita pa rin ni Ryder ang pagkamiss niya kay CJ. Last na pag-uusapan natin na hindi nagbibigay ng sense sa pagtaksil ni Ryder sa game ay ang mission na drive-thru pare. Dito gustong pag-usapan ni CJ ang nangyari sa nanay niya kung sino at bakit ito pinatay. Kung mapapansin nyo, lagi niwawala ni Smoke ang usapan na ito. Samantalang si Ryder ay open na open, meaning wala siyang tinatago. We gotta talk about it. We all gotta talk about it. They was going for Sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I didn't know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Last ito, pinakalasa talaga, yung Green Saber mission tol. Si Ryder hindi na-mention ng mga characters na involved dito. Para bang napersa lang na nilagay doon si Ryder. Kung mapapansin nyo si Caesar at CJ nag-uusap sa kotse. Ang usapan nila ay kay Smoke lamang at hindi na-mention ang pangalan ni Ryder. Ganon din pagdating ni CJ kay kuya niya na nasa Mulholland intersection. Si Smoke lang sinabi niya nagtaksil kahit kitang-kita naman natin na si Ryder yung nando doon. Oh, no. Shit, Smoke, what you into? That's it. Look at that ride. That's the motherfucking Green Saber. Shit, Smoke. Crash making you sell us out? CJ, where you been? Caesar called and showed me some shit. It's Smoke, and he in deep with Tenpenny and some ballers. He sold us out.
Ilan sa mga theory ng mga sikat na YouTubers, sabi nila si Ryder daw ay dapat mamamatay sa labanan na naganap sa Mulholland intersection at hindi dapat siya magbe-betray. Ano sa tingin nyo mga bossing? Intention ba ni Rockstar na magtaksil si Ryder or napilitan lang sila? Comment kayo down below kung ano yung mga opinion nyo. Huwag nyo din kakalimutan mag-like, subscribe kasi malapit na tayo sa 10k guys. Yun lamang, salamat. Make sure check out yun din yung mga ibang videos ko dito sa YouTube channel natin. Sana magustuhan nyo.